most important in our service tonight, the preaching of the Word of God. Andito po tayo sa Matthew chapter 26, beginning 36. 26, beginning 36 hanggang 42. Amen. Basahin natin ang salitan. Amen. Yung mga walang Bible, pakishare na lang sa mga katabi natin. Salita nating babasahin, sabi ng verse 36. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto his disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. Son of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, My soul exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. Went little farther, fell on his face, and prayed, saying, O my Father, it will be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. As he cometh unto disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, What could ye not watch with me in 1 hour? Watch ye therefore. Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sabay-sabay natin basahin ng verse 42. And he went away a second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Tayo po mag-pray. Daklang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong mga talata. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na narito, O God. And thank you, God, for your presence, Holy Spirit, our midst tonight. And Lord God, Holy Spirit, we need your guidance and power. Thank you for our answered prayers, Lord. And thank you for your presence, Holy Spirit, our midst. Holy Spirit, speak to us in a very personal way or special way through your words, O God. Forgive our sins, O Lord, and cleanse our heart, and fill us, Holy Spirit, tonight. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, salamat po sa Panginoon. Ang title ng mensahe natin ngayon is Prayer is Needed. Amen. Prayer is needed. Ang prayer natin ay kailangan. Amen. Kailangan natin ng panalangin. Amen. Dito po sa ating binasa, ito po ay the prayer of Jesus in the Garden of Gethsemane. No? Na bago harapin ng Panginoon ang pinakamahirap na kanyang maranasan. No? Na siya ay mamatay sa krus. No? Upang bayaran ng ating kasalanan. No? Kaya napakahirap ito ang kanyang harapin. No? And he asked that the cup of sufferings and separation be taken away. Kung siya lang po ay ayaw niya, no? Mahirap, no? Pero makita niya, sabi ng salita ng Diyos, no? Pinatunayan niya na siya ay willing na sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Sabi niya, kung ako ayaw ko, pero hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya sinabi niya doon sa verse 42, Thy will be done. Amen. Thy will be done. Napaganda ito, no? Na ang kalooban lagi ang mangyari sa buhay natin bilang mananampalataya, no? Kaya makita natin, ano, it is prayer, it reveals to us His terrible suffering, His agony in the cross of Calvary, no? Ay napakatindi nung harapin niya ang kamatayan ng Panginoon na He paid our sins in the cross of Calvary. Napakahirap ito, pero sabi ng Panginoon, Thy will be done. Amen, Thy will be done. Kaya siya ay nalangin doon sa Garden of Gethsemane, no? At dito po kasama niya si Peter, no? Kasama niya si Peter and the two sons of Zebedee.
Maybe ito si John at saka si James, no? Na anak ni Zebedee. Yan po ang kasama niya doon sa Garden of Gethsemane habang nalangin ang Panginoon, no? Pero makita natin, kapatid, napansin po ng Panginoon na si Peter po ay inaantok, no? At ang mga disciples ay natutulog. Kaya nga sabi niya, isang verse yan, no? What could ye not watch with me in 1 hour? No, sabi niya, hindi nyo malang ako masamahan habang ako nanalangin sa Ama, ay kahit isang oras, no? Hindi nyo ako mapagbigyan, no? Samahan, manalangin sa Diyos Ama. Amen? Ito po ang pakiusap ng Panginoon, amen? No? Na samahan man lang natin siya, amen? Sa panahon na parating na kahirapan ng Panginoon, no? Ay makita man lang ng Panginoon sa mga disciple na kanyang kasama, no? Ang kasama niya lang dito ay si Peter, si John, at saka si James, no? Na kasama niya sa prayer partner. Amen? Kaya nga napakalaga, no? Yung gawain nila nung gabing ito. Ito ay gabi ng panalangin sa Garden of Gethsemane. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 41, sabi niya verse 40, what could ye not watch with me in 1 hour? Amen? Yan ang pakiusap ng Panginoon sa mga disciple, ganun din ang pakiusap ng Panginoon sa atin. No? Nagtatanong ang Diyos na maari ba natin mapagbigyan ang Diyos na kausapin natin ang Diyos sa langit kahit isang oras lang, amen? How much we spend our time in prayer. Kaya nga napakalaga ang prayer, amen? Prayer is needed sa bawat isa, amen? Kailanganin ang panalangin, no? Lalo na sa ating mga Kristiyano, amen? Bakit kailangan natin ng panalangin, no? Kasi marami tayong pangailangan, amen? No? Ang Diyos walang pangailangan. Amen. No? Kaya kung hindi tayo magpipray, hindi tayo attend ng prayer, hindi logi ang Diyos. Tayo po ang logi. Amen. Kung wala ka sa prayer meeting. Amen. Tayo ang mawawalan, kapatid. No? Kaya napagalaga ng prayer. Prayer is needed to every Christian. Urgent. Important. Napakalaga ang panalangin sa bawat mananampalataya. Amen. So dito po, no, dadako na po tayo sa ating puntos. No, una, bakit kailangan natin ng prayer? Is needed. Prayer is needed. And number 1, prayer is needed to receive blessing. Amen. Alam ko bawat isa ay gusto ng blessing. Amen. Kung gusto mo ng blessing, the answer, the principle is prayer. Amen. Prayer. No. That's the way to get blessing. Prayer. Amen. Gusto nating blessing, hindi naman tayo nagpipray. Paano yun? Amen. Yan po. Ano ang verse natin dyan? Matthew 6 verse 9. This is the pattern of prayer. Amen? Nung sabi dyan, Our Father, Thou art in heaven. Amen? We address our prayer to God the Father in heaven. Amen? Doon natin yan para makarating ating prayer. Ang sabi niya, bilang anak ng Diyos. Amen? As manner, therefore pray ye, our Father, which art in heaven. Amen. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Ibig sabihin, kapatid, sa ating prayer, ang opening ng prayer natin ay papuri sa Diyos. Praising God. Amen. Yan. Ang acronyms yan, praising God. Hallowed be thy name. Praise God
for what He hath done. Amen. Purihin natin ang Diyos sa mga bagay na ginawa ng Diyos for the past days. Amen. Yan po, yung praising God. Yan po ang acronyms niya, no? Ano pa? We must repent our sins. Amen? No? Araw-araw, nagkakasala po tayo sa Diyos, and we need to confess our sin. Repent. Pag sinabing repent, change of mind. Amen? Anong letter A? Asking. Amen? Ask. That's the way we get blessing. Amen? And yield unto God. Ano yung yield? Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Thy will be done. Amen. Yan po. No, prayer to God the Father. Amen. In verse 32, 6:32. Bakit sa Ama? Sabi niya, after these things, to do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Amen. Bakit doon natin sabihin, ipaalam sa Diyos Ama sa langit ang ating prayer? Kasi alam niya ang pangailangan ng bawat isa. Amen. Alam niya. No. Sabi diyan, verse 32, your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Biruin mo yan, kapatid. Alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya nga, nakasunod ka agad yan, 33. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God. Amen. And all these things shall be added unto you. That is answered prayer. Kaya nga minsan, hindi ma-answered ang prayer. Bakit? Huli ang Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, unahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay at ang kanyang kalooban, God will answer your prayer. Amen. That's the way we get blessing. Amen. Kaya prayer is needed to what? To receive blessing, to get blessing from the Lord. Amen. Prayer is needed. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Ano na lang gagawin natin? Prayer. No? Ano pa? In Matthew 7, verse 7. Ask, and it shall be given. Amen. Ask, bibigyan ka. Amen. Ay, hindi ka humingi. Tapos, nag-expect kang bibigyan. Yan po ang principle ng Diyos. Humingi, alam niya ang pangailangan mo, pero kailangan natin lumuhod ka at i-address mo sa Ama ang panalangin. Humingi ka sa Ama. Amen. Kailangan that is, prayer is asking. Amen. Asking. Ask, and it shall be given. You seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Amen. Verse 8, everyone that asketh, receive it. You don't ask, you don't receive. Amen. No. Pastor, wala akong ganito, wala akong ganito. You don't ask God. Amen. Oo. If you ask God, you ask amiss, nagdududa ka pa sa Diyos. Amen. Yan sa James 4:2. James 4:2. Amen. James 4:2.
Kaya pag tayo humingi sa Diyos, huwag nating samahan ng alinlangan. Amen. Verse James 4:2. Ye lust and have not, ye kill and ye desire to have, you cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Yung last phrase. Amen. Ye have not. Why? Because ye ask not. Amen. Bakit wala ka? Hindi ka nagpipray. Amen. Verse 3, ye asked and received not because ye asked amiss. Alanganin ang prayer natin, kapatid. Amen. Ye may consume it upon your lust. Amen. Makita natin. That's the way to get blessing from the Lord. Amen. Matthew 21, verse 22. Yan. Yan ang mga principle ng Diyos. Amen. 21, 22. On all things, whatsoever ye ask in prayer, believing, ye shall receive. Importante, no? Believe that God can. For with God, nothing shall be impossible. Amen. Kaya that's the way to get blessing, to receive blessing from God. Prayer is needed to every Christian. Amen. Sabihin mo sa Diyos ang lahat. Anong sabi ng Philippians 4:6? Be careful for nothing, but in everything. Ilista mo na ang everything. Sulat mo na. Maganda nga sa atin, may notebook kay. Sulat mo na ang everything. Anong kailangan mo? Sulat mo. Magkano yan? Ano ang kulay niyan? Sabihin mo na sa Panginoon. Amen. Anong size niyan? Sabihin mo na sa Panginoon. Anong brand niyan? Sabihin mo sa Diyos. Be careful for nothing. Amen. Worry. Why worry if you can pray? Amen. Kaya be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. In a prayer, ang kasunod, supplication. If we pray, God will supply. In supplication, ang root word niyan ay supply. If we pray, God supply. Bakit wala kang supply? More prayer, more supply. Let your request may be known unto God. Yung request mo, ipaalam mo sa Diyos. Amen. Para hindi ka mag-worry. At makita natin dyan sa verse 8. And the peace of God passeth all understanding. Magkaroon ka ng kapayapaan. Bakit? You are expecting the blessing from the Lord. Amen. Mapayapa ka. Excited ka na parating ang pagpapala ng Diyos kasi nagpipray ka sa Panginoon. At maganda sa verse sa Philippians 4:8, naging positibo ka. Amen. Yung mindset mo, positive thinking. Amen. Kasi kung sabi ng Biblia, kung anong nasa isip mo, what you think, you become. You become what you think. Amen? Kaya nga sa verse 8, finally, brethren, whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, yan po ay mga positive mind. Positive thinking. Maging positive ka. Amen? Ano yung negative? Laging kulang, laging wala, laging yung kapos, wala. Amen? Negative yan ang wala. Ay sabi ng verse 8, pag ikaw nagpipray, maging positibo ka. Whatsoever things are true. True. Anong negative niyan? False. Oo, hindi pa napuntahan, hindi mo pa na ano. Wala na, wala na. Hindi mo pa napuntahan. Wala na.
Na overthinking tayo. Amen? Kaya nga, think of these things sa dulo. Think of these things. Ano yan? Yung mind natin maging positibo. Magtiwala sa Diyos. Yan. That's the way we get blessing from the Lord. Prayer is needed. Just pray and pray. Ilagay mo yan sa Panginoon. Panalangin mo yan sa Panginoon. No. Maganda nga sa prayer, laging answer ang Panginoon. Diba sa Jeremiah 3:33? Call unto me, I will answer thee. You don't call, no answer. Amen. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Amen. No, yung hindi mo na-expect. Amen. No, darating. Amen. At higit pa dyan ang ibibigay ng Panginoon. Diba yun, hindi mo na-expect. No, nag-pray ka. God, itong pinag-pray mo, God will give you the best. No. Yung pinag-pray mo, ito lang. Tapos binigyan ng Diyos. Kakaiba. Amen. Ano yan verse? Philippians 3. Ephesians yata yan. Ephesians 3:20. You know. Yan. Nag-pray ka sa Panginoon. Ang sabi niyan, now unto Him that is able to do. Amen. Yung word na able to do. Kaya ng Diyos. Gagawin yan. Able to do. Amen. Our God is able. Our God is powerful. Our God is omnipotent. Immutable God. Powerful. All-knowing God. Kaya nga, sabi niya, able. To do what? Exceedingly. Higit pa sa iyong prayer. Exceedingly. Abundant. Sobra. Tayo, tipid pa nga eh. Pag nag-offering tayo, sinasama pa natin kung ano-ano mga sintabos dyan. Amen. Ang Diyos, abundant. May pasobra. Hindi tayo tipirin ng Diyos. Kaya pag tayo nagbigay, huwag mong tipirin ng Diyos, pasobrahan mo. Amen. Huwag mong bilangan ang Diyos. Oo. Huwag yung eksakto. Amen. Maging abundant din tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. Bakit? Pag naglaba ka, abundant ka. Sobra na sa planggana. Nayaan mo lang. Nakabukas ang gripo. Oo. Nagtututbrush ka. Oo. Tututbrush ka ay isang timba ang naubos. Abundant ka. Amen. Oo. Pag kumain ka ng sabaw, daming sobra. Kanin, sobra. Ay sa Diyos, sa pagbibigay, tipid. Ay ang Diyos hindi nagtitipid sa atin. Abundantly, sabi diyan, above all that He asked or think. Iba ang isip ng Diyos, ano? Pasubrahan niya, palakihin niya. O, higit pa sa iyong hinihingi. Kaya minsan nagugulat ka. Kaya nga sabi niya si Jeremiah, I will show thee the great, mighty things. Mighty. Malaki. Ang Diyos magpapala sa iyo. Amen. Anong kailangan? Kaya nga prayer is needed. Kailangan. Amen. So okay na tayo dyan. Number 1 na. Kaya nga, ask and it shall be received. Amen. It shall be given. Yan. So number 2. Prayer is needed to enter not into temptation. Amen. Matindi ang pagsubok nito, kapatid. Ano? Ang Panginoon ay papunta na sa cross of Calvary. Amen. Kaya nga sinabihan niya ng Panginoon si Peter eh. Watch and pray, ye enter not into temptation. Sabi niya kay Peter, manalangin ka, manalangin kayo. Darating ang temptation. Dumating nga, kapatid. That's why Peter denied the Lord Jesus Christ 3 times. Amen. Bakit? Kasi
nanalangin ang Panginoon, si Peter tulog. Hindi niya binigyan ng kahalagahan ang prayer. Amen. Pag hindi natin bibigyan ng halaga ang prayer, isang araw, babagsak ka. Ye enter, sabi niya, watch and pray that ye enter not into temptation. Matthew, yung kanina verse natin, sa 26:41. Watch and pray that ye enter not into temptation. Amen. Kaya wag nating sabihin na tayo malakas. Kaya we need a church every Sunday morning, Sunday evening, prayer meeting. We need the Word of God para tayo lumakas. Word of God and prayer. Amen. Yan ang panangga natin, kapatid. Bakit? Prayer is needed to believers because we have so many temptation. Amen. Mayroong tempter. Even Jesus Christ in Matthew chapter 4. Amen. Jesus was tempted. Amen. Matthew chapter 4. Amen. No, nung siya ay nag-fast, prayer and fasting for 40 days and 40 nights, anong sabi ng diablo? Make this stone a bread. Gawin mo ang batong ito na tinapay. Pero anong sabi ng Panginoon? Ano ang bato ng Diyos kay Satanas? Hindi niya pinatulan si Satanas. Hindi niya pinatulan ang temptation. Ang bato niya, kapatid, ay binato siya ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, as it is written. Ano yung written? The Bible is the written word of God. A man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded out from the mouth of God. Ito po ang panangga natin kay Satanas. Kasi, kapatid, mahina tayo. Madali tayo matukso ni Satanas. Ang tukso ni Satanas ay maganda. Amen. Alam mo yung picture ni Satanas na may pangil, may sungay, na pangit ang mukha. Hindi po ganun, kapatid. Pakitaan ka ng gwapo. Walang sungay. Amen. Pakitaan ka ng maganda. Yan po. Ano, sabi na, anong verse yan? 2 Corinthians 2:11. Aalukin ka ng maganda. Amen. Hindi yung may pangil na may sibat. Hindi ganon si Satanas, kapatid. No? Hindi mo makita ang pangil niya, sibat. Makita mo na lang yan pag nadaya ka na. Amen. Sa 1 Corinthians ba yan? 2 Corinthians 2:11. Lest Satan should get advantage of us. Si Satanas, kapatid. Oo. Lamangan ka. Amen. Unahan ka. Kaya kailangan natin ng prayer. Unahan mo siya ng prayer to enter not into temptation. Oo. Kung mong sabihin, every Sunday ka sa church, every Sunday evening, nandiyan ka, Wednesday prayer meeting, kapatid, nandiyan ka, we need prayer. Kaya nga sabi ni Paul, pray without ceasing. Amen. To enter not into temptation. To enter not. To slip away. Oh, para makaiwas ka. Oh. Sa temptation, ilis ka. Kasi si Satanas, he will take advantage of us. So, for we are not ignorant of his devices. Amen. Huwag kang mapadaya. Magaling si Satanas. Amen. Oo. Iba yung boses si Satanas. Amen. Oo. Kumain ka na. Diba? Ganon. Ganon. Marami siyang mga pakana. Nagbait-baitan si Satanas. Oo.
Pakita niya ang concern niya sa iyo. Pagmamahal sa iyo, kapatid. Ganon si Satanas. Kaya be not ignorant of his devices. Amen. Marami siyang mga pakana at paraan para makuha ang Kristiyano. Magugulat ka, kapatid. Si Satanas ay mabait pa kaysa Kristiyano. Amen. Kaya maraming natangay, kapatid. Ang bait naman ito. Mas mabait pa to sa asawa ko. Ito, hindi Kristiyano, pero grabe kabait nito. Yung asawa ko, hindi man lang nagtatanong kung kumain na ako. Bahala ka dyan. Pero ito, nagtatanong, amen, kung ano oras na kung nakauwi. Pa, kapatid, he will take advantage of us. Kaya anong sabi ni Peter, 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because the devil is as a roaring lion seeking whom he may devour. Sisirain ka, kapatid. Pag hindi ka mapagbantay at listo, no? Magugulat ka na lang. Maraming Kristiyano matangay ni Satanas. Amen. Oo. Magugulat ka na lang. Boyfriend niya na, girlfriend niya na si Satanas. Ang galing ni Satanas, kapatid. Amen. Kaya internet. Kaya mapagbantay tayo. Parang leon yan, kapatid, Satanas. Lalapain ka. Amen. Kaya huwag kayo makipaglaro sa leon. Amen. Kasi minsan ang leon, cute, dahil maliit pa. Inalagaan yan, nilagay mo sa higaan mo, isang araw, lalapain ka ni leon. Ni Satanas, kapatid. Hindi mo pwedeng alagaan ang kasalanan, kapatid. Huwag kang makipaglaro kay Satan. Don't play with the devil. Fight with the devil by prayer. Be sober, be vigilant, be watchful, be prayerful. Amen. Tayo ay mahina, kapatid. No? Mahina tayo, kapatid. Kaya maraming matangay ng diablo. Temptation. I-enter not into temptation. Madala tayo sa mga bagay at tayo mahina. Alam mo ang number one tool ni Satan? To discourage. Pag mayroon kang pagsubok, mga trials, yan. Doon siya, yan. Kasi simba-simba mo, yan. Naubusan ka tuloy ng pamasahe. Yan, yan. Ganyanin ka ni Satan. Yan. Humina ang negosyo mo kasi lagi kang sumasama sa soul winning. Ganyan, kapatid. May mga trials. Pero kapatid, kailangan magtiwala ka lang sa Diyos by prayer. Mas makapangyarihan ang Diyos sa langit. Amen. So enter not into temptation. Amen. Ang tukso, kapatid, walang pakialam kung sino ka. Pastor ka, pwede kang tuksoin. Oo. Faithful kang membro, pwede kang tuksoin ni Satanas. Oo. In fact, ang tinutukso niya, yung mga nandito sa church. Amen. Alangan naman, tuksoin niya pa yung sa nightclub. Amen. Kanya na yan eh. Amen. Tutuksoin mo pa yung sa beer house, sa sabungan, hindi na. Amen. Kanya na yan eh. Ang tuksoin niya yan. Katulad ni Pedro, patulog-tulog. Oo. May service pag Sunday, tulog-tulog sa bahay. Amen. Kaya kapatid, no. Yan po, when prayer is needed to enter not into temptation. Kasi si Satanas, kapatid, nandyan. No. Yan po, no. Ano pa, pang-ano na tayo? Number 2. Number 2 na. Kaya tayo number 3 na, no? Number 3. Prayer is needed. In Luke 21:36. Luke 21:36. Kailangan natin ng prayer. Malapit na ang Panginoon darating.
Luke 21, (36). Ang sabi diyan, watch ye therefore and pray always that ye may accounted worthy to escape all things shall come to pass to stand before the Son of Man. To stand before the Man of Man. Amen. Ibig sabihin, kapatid, darating na ang Panginoon. Amen. Prayer is needed to be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. We are ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Dito po, sinasabi, worthy to escape all these things. Escape. Pagbabalik ang Panginoon, kukunin niya ang kanyang mga anak. Ma-escape tayo. Kaya nga, ang pagbabalik ng Panginoon ay before tribulation. To escape from tribulation. Yan po ang paniwala natin sa Biblia. Ng pagbabalik ng Panginoon ay before pre-trib. Before tribulation. We don't believe mid-trib or post-trib. Yung mid-trib na paniwala, darating ang Panginoon sa kalagitnaan ng tribulation. Makaranas pa daw ang mga Kristiyano. Yan ang po ang mid-trib. Ang post-trib naman, makayaranas ka muna ng 7 years tribulation at saka babalik ang Panginoon. Hindi ganon. Rapture before tribulation. Pre-trib. Kaya nga sabi ng Panginoon, pray. Prayer is needed to escape. No? All things. No? To escape, to snatch, to rapture. Amen. Yan po ang idea ng Luke 21. The second coming of the Lord Jesus Christ. The Lord will come anytime. Amen. Kaya nga, pray to be prepared, to be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Ano dyan yung Matthew 24. Matthew 24, 20. Matthew 24, 20. That's our Matthew 24, 20. Kaya nga, we must be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi rito, but pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day, for then shall be great tribulation. Amen. Pagbabalik ng Panginoon, no, your flight, marapture tayo, kapatid, na nakahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, you are spiritually matured, you are spiritual, not carnal. Kaya nga, prayer is needed. Alam mo, yung prayer niyan ang gauge ng Kristiyano kung ikaw ay spiritual pa. Kung kamusta na ang prayer life mo. Kung gaano ka kahaba mag-prayer. Amen. Kaya nga, kapatid, anong sabi niya? May your flight be not in winter. Hindi dapat tayo sa panahon ng tayo ay nanlalamig. Ibig sabihin, kapatid, ay wala na ka ng panahon na mag-backslide, lumayo sa Panginoon. Bumalik ka na sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa ministry, bumalik ka na. Malapit na ang Panginoon darating. Nawa madatnan ka na ikaw mainit sa Panginoon. Not in winter. Yung winter, taglamig. Dapat ikaw sa panahon na mainit ka, excited ka, naglilingkod sa Diyos. Maganda na madatnan ka ng Diyos na gumagawa sa gawain ng Diyos. Amen. Yan po. Nor on Sabbath day. Anong Sabbath day?
Yung nakapahinga ka. Amen. Nakalungkot, no? Na bumalik ang Panginoon, hindi ka pa nakabalik sa Panginoon. Hindi ka pa nakabalik sa ministry. Bumalik ng Panginoon, ay nandoon ka pa, patuloy na nagbabackslide, nandoon ka pa, nauopen ka pa, kapatid. Oo. Discouraged ka pa. Ay dapat bumalik loob ka na sa Diyos. Be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya prayer is needed. Amen. Kasi alam mo, yung Kristiyano na, yung carnal, na backslide, makita mo kaagad sa prayer meeting. Oo. Bihira lang yan, makadalo na sa prayer meeting. Amen. Yan po ang gauge ng Panginoon. Amen. Not in winter or not on Sabbath. Yung Sabbath, yung wala kang ginagawa sa Panginoon. Sabbath, makapahinga, wala kang ginagawa. Dapat, kapatid, magtrabaho ka na sa Diyos. Huwag nating sayangin ang mga panahon. Amen. Ang mga kalakasan natin, grab every opportunity to win souls for Jesus Christ. Napaganda, no, na ikaw ang ginamit ng Diyos for the lost souls na tatanggap sa Panginoon. Tapos yung prayer, tumunog ng trompeta, at akyatan na kayo, sabay mo na ang sinisiran mo. Amen. Sabay na kayo, nag-rapture. What a blessing, kapatid. No, dapat, kapatid, ikaw ay hindi sa panahon na ikaw ay nanlalamig, nagbabackslide, lumayo pa sa Panginoon, at ikaw ay walang ginagawa sa Panginoon. Amen. Keep busy. Amen. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 10? Whatsoever, find it to do, and do it with all thy might. Maghanap ka na ng gagawin para sa Panginoon. Gumawa ka na. Maghanap ka na ng gawain. Magamit ka ng Diyos, and do it with all thy might. Do your best. Your service to the Lord. Bakit? Ay malapit ng Panginoon na dumating eh. Pagkadating doon sa langit, ang sabihin ng Diyos, mas maganda, well done, good and faithful servant. Napagandang recommendation ng Panginoon. Amen? Well done, good and faithful servant. Kaya be ready. Prayer is needed to be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay lumayo, balik ka na. Amen? No? Madatnan ka ng Diyos na ikaw gumagawa para sa gawain ng Panginoon. Nakabalik ka na sa ministry. Amen. Ganon naman ang buhay Kristiyano. Ups and down. Amen. Discouraged. Oo. Balik ka ulit sa Panginoon. The just fall it 7 times and rise it again. 7 bisis ka na discouraged, bumagsak, balik ka ulit. Kaya nga sabi ni David, restore unto me the joy of salvation. Nawa, may balik natin ang excitement natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Yan po ang nais ng Panginoon. Kaya be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Oo, tuwag trabaho na tayo. Oo, sa gawain ng Panginoon. Keep on winning souls. Oo. Praise the Lord, last Monday, no? Nakapagod. Maga. Nagme-ministry tayo sa umaga. After lunch, hayo na naman, pupuntang Indang. Keep on winning souls. Praise the Lord for precious souls. Sabi ko, balikan natin ulit to. Amen. Maraming kaluluwa. Ano ba ganda? Ikaw na lang mag-aantay ng kaluluwa, dumarating. May upuan eh. Pag alis nila, may darating naman, bago naman. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Sabi ko, sa sunod, dagdagan naman natin ang ating mga nasulwin. Gawin nating 50. Amen. Nung una naming punta, 10. Sunod, 25. Sabi ko, bigyan naman natin ang Diyos ng sunod, 50. At pang-apat, gawin nating 100. Matutuwa ang Diyos. Amen. If one sinner that repented, the angel of heaven rejoicing. Masaya ang langit, masaya ang Diyos. Amen. Ay kung mapasaya mo ang Diyos, kapatid, yung pangailangan mo, simple lang sa Diyos. Amen. Napasaya mo eh. Amen. Madali lang may sa Diyos. Lord, bigyan mo ko ng ganito. Ay pinasaya mo eh. Oo.
Soul winning. John 15. Sige, dito na lang natin last verse. Verse 16. You have not chosen me, but I've chosen you and ordained you that you should go bring forth fruit. And your fruit should remain. Whatsoever ye ask of the Father in my name, He may give it to you. Soul winning. Pag nabigyan mo ang Diyos ng kaluluwa, maligtas, mapasaya mo, kapatid, ang Panginoon. Oh. Whatsoever ye ask, sabi niya, whatsoever ye ask of the Father in my name, He may give it to you. Yun lang pala ang sikreto, amen. Mag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. Spend time in winning souls. Huwag mong matapos ang linggo na wala kang nabigay na kaluluwa sa Panginoon. Amen. Kayong kapatid, kaya prayer is needed to receive blessing from the Lord. Number 2, to enter not into temptation. Number 3, to be ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Revival na, mag-revival ka na. Alam mo, sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, maraming Kristiyano ang manalamig. Nawa, hindi ikaw isa dyan. Dapat ikaw ang excited, masaya, na naglilingkod sa Panginoon. Kaya prayer, keep on praying and praying to the Lord. No? Na madatnan tayo ng Diyos na tayo nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God, your great message tonight. Salamat po Panginoon, pinakita nyo sa amin, Lord God, na ang kalagahan ng prayer, that's the way to get blessing from you, God. That's the way to enter not into temptation and to be ready for your coming. Your coming is very near. Nandyan na po ang mga signs. Ang huli na lang na signs, ang pagtunog ng trompeta at pag-aakay namin ng kaluluwa. Gano'n sinabi mo, and the gospel shall be preached to all nation, and the end shall come. Kaya po salamat po sa Panginoon. Malapit na ang iyong pagdating. Kung ang lahat makapakinig na ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kaya bang tinutugtog ang itpanyaya? Sige po. Mayroon ka bang concern na ilapit sa Diyos ngayong gabi? No? Mayroon kang pangailangan? That's the way to get blessing from the Lord. That's the way to receive blessing from the Lord. Ask Him. Sige po. Bring it to the Lord in the altar. Whatever you have need tonight, let your request be made known unto God. Sige po. Don't worry. If you can pray, be careful for nothing but in everything by prayer. Isa-isahin mo yan sa Diyos. God is interested to listen to your prayer tonight. Sige po, bring it to the altar tonight. Whatever your need, you are in great needs. You need healing, physical healing, spiritual healing, financial stability. Sige po. Your family problem, bring it to the Lord. God will restore everything. God will give you solution. Pray to the Lord. Satan will take advantage of you. Don't allow Satan to enter in your life. Just pray to the Lord. And be ready for the coming of the Lord Jesus Christ, because the Lord will come anytime very soon. And be prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Keep on serving the Lord. Keep on winning souls. Keep
your heart in tune with the Lord. Confess your sin to the Lord and ask revival from the Lord tonight. Sige po, please come. Don't go home. Please come and bring it to the Lord. Settle everything in the altar and go home with peace of mind. Go home with rest in your soul. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Sige po, bring it to the Lord. Ano man ang bigat, temptation, trials, heavy laden, give it to the Lord tonight. Bring to Him, live to Him, and go home. Rest with the Lord. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for a great message tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. You know their heart, you know their burden. Lord God, dalangin ko, Diyos, ikaw po magpapala sa kanila, Panginoon. Ano man ang kanilang